Marlon Tapales at Yukinori Uguni nagkita na sa final press conference. Tapales, harap-harapang may delikadong banta. Uguni, bumawi at sinabi na bistano na daw ang diskarte ni Tapales. Carl James Martin, may mensahe na kay Manny Pacquiao. Ito ang kwentong di pa na kwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Isang mainit na pagharap ang naganap sa isinagawang press conference nitong April 1 para sa nakatagdang bakbakan sa Korakuen Hall ngayong April 3 sa Japan. Sentro ng atensyon ang dating IBF World Champion na si Yukinori Uguni na 37 anyos sa kanyang pagtatangkang muling umakyat sa world title stage sa pamamagitan sa pambato ng Pilipinas na si Marlon the Nightmare Tapales. Sa harap ng mga media, inamin ni Uguni na ito na ang kanyang huling baraha. Tumatanda na ako, kaya sa tingin ko, ito na ang huli kong malaking pagkakataon, ani ng Japanese veteran. Matapos mawala ang kanyang titulo noong 2017, 8 taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin namamatay ang apoy sa kanyang puso na muling makatungtong sa rurok ng boxing. Ngunit hindi basta-basta ang nakaharang sa kanyang pangarap. Si Tapales na dating Unified WBA at IBF champion ay gutom din sa tagumpay matapos ang kanyang pagkatalo kay Naoya Inoue noong December 2023. At para kay Uguni, si Tapales ang kanyang high hurdle o mataas na balakid na kailangan niyang lundagan upang mapatunayang may ibubuga pa siya sa edad na 37 anyos. Sa darating na April 3, magsasagupa ang dalawang boksingerong may kakaibang estilo at pinagdadaanan. Kaya naman mga kwento, narito ang breakdown ng kanilang mga pahayag sa nasabing press conference. Inamin ni Uguni na nararamdaman na niya ang epekto ng edad, mabagal na ang kilos at madaling mapagod kumpara sa kanyang prime. Gayunpaman, ang kanyang sandata ay experience. Pinupunan ko ang aking paghina ng karanasan. Mas naging mahusay ako sa pag-adjust sa loob ng ring. Ani ni Uguni, ang plano niya, iwasan ang mga bomba ni Tapales sa unang bahagi ng laban at dalhin ang bakbakan sa second half o huling mga round. Naganda rin siya ng espesyal na counter moves laban niyan sa kaliwete na si Tapales. Kay Tapales naman mga kwento ay walang bahid ng kaba ang dating Unified King. Ang kondisyon ko ay 100%. Pumunta ako dito sa Japan para manalo. Maring deklarasyon ni Tapales sa kanyang karanasan laban sa mga elite fighters gaya ni Naoya Inoue. Bitbit niya ni Tapales ang lakas at determinasyong muling maging world champion. Sabi naman ng eksperto, ayon kay Yusuke Kuburi, presidente ng Kakubi Jewel Gym, kung matalo si Uguni, tapos na. Pero kung manalo, babangon siyang muli. Gusto ko siyang makitang lumaban muli sa bingit ng pagkatalo. Samantala, sa gitna ng mga malalaking laban sa Japan, isang madamdaming mensahe ay binahagi ng tinaguriang Wonder Boy ng Pilipinas na si Carl James Martin sa kanyang Facebook page. Sa kanyang post, binigyang pugay niya ang kanyang idolo na si Manny Pacquiao. Maraming pangarap ang nabuo simula na ako po ay nagboxing. Simula sa panunood sa ating People's Champ Manny Pacquiao at pangarap makapunta sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika, payag ni Martin. At ayon sa undefeated prospect, hindi niya akalain na unti-unti na niyang nakakamit ang kanyang mga pangarap. Binigyan din niya na ang kanyang tagumpay ay bunga sa pananalig sa Panginoon at matinding pagsisikap sa pagsasanay. Inahabilin ko sama ang lahat ng aking plano sa buhay. Malaking inspirasyon ka po sa akin, Sir Manny Pacquiao. Dagdag pa niya. Mga kakwento, ang mensahe na ito ni Martin ay nagsisilbing paalala na sa likod ng bawat suntok at bawat laban sa ring, may malalim na hugot ng inspirasyon at pananampalataya na nagtutulak sa mga boksingerong Pilipino na magtagumpay sa buong mundo. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.